Guys, alam nyo ba, may sasabihin ako sa inyong napakahalagang bagay. Kaya lang sana ay balikan ninyo yung actual na video. Pero sasabihin ko naman sa inyo para alam ninyo kung ano yung video na hahanapin ninyo. So, syempre, para maraman ninyo at matiyak na yung aking sinabi o sasabihin sa video na ito ay totoo o baka gawa-gawa ko lamang. No? Syempre, professor po tayo at baka marami po yung maniwala sa akin. Ano? So, yun na nga, no? Para sa tinatawag nating fairness. Ayan. So, eto na nga mga kaibigan. Mayroong tatlong bagay na nagpapakita kung gaano kahusay at katinik si Attorney Marcoleta pagdating sa pag-checkmate ba sa kanyang mga kalaban. Siyempre, sino-sino ba yung kanyang mga kalaban ngayon? Eh di yung mga nasa Senado. Dito nga ay walang palag itong si Ping Lacson na nakakahiya. Kasi nga, mga legal procedures yung ginamit ni Senator Marcoleta kumpara doon sa personal na experience ni Senator Ping Lacson. Kaya laging sinasabi, no, sa inyo, lagi kong sinasabi sa mga video ko, no, panoorin ninyo ng 2 o kaya 3 beses yung mga hearing sa Senado kasi ang labanan ngayon ay para bagang yung panahon ni na dating senador no, Jovito Salonga, patalinuhan, pagalingan o patalasan ng isip o yung tinatawag nating critical thinking at common sense. Kasi kung wala ka niyan sa panahon ngayon, aba, mapapansin mo, naku po, kahiyahiya ka, no? Kahiyahiya ka, hindi mo alam, ginigisa ka na ng iyong katunggali o kadibate dyan sa Senado. Gaya na lamang nitong pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. So kung mataas ang pick up ni Senator Ping Lacson, mapapansin niya ito at baka nga sumagot pa siya kay Marcoleta eh. Dahil mahina nga ang pick up ni Senator Ping Lacson at dahil nga wala siyang kaalam-alam sa mga pasikot-sikot ng mga batas, ano? Ayun, natapos na po yung pagsasalita, yung privilege speech ni Senator Marcoleta na parang wala lang. Parang wala lang kay Ping Lacson kasi hindi niya naiintindihan yung sinabi ni Senator Marcoleta. Kumbaga hindi niya napipick up yung tunay na pakahulugan o nais ipakahulugan ni Senator Marcoleta doon sa kanyang privilege speech. So, di ba nakakahiya yun, guys? So, watch nyo ito. Panoorin ninyo at dito ay huling-huli ni Senator Rodante Marcoleta yung katangahan ba ni Ping Lacson sa usapin, no? Pagdating po sa siyempre sa ating mga legal jurisprudence and legal matters, no? Panoorin natin. And kung kayo guys napansin ninyo, sige nga i-comment nga po ninyo kung nagigets ninyo itong message na ito ni Senator Rodante Marcoleta. There you go, guys. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan at kung malakas ang loob mo bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. So, ano yung gustong i-emphasize ni Senator Rodante Marcoleta doon sa sinabi niya? So, kung matalino si Senator Ping Lacson at mayroon siyang common sense na tinatawag o yung critical thinking, malalaman niya yung tunay na intensyon ni Senator Rodante Marcoleta doon sa kanyang naging pahayag. So alam kasi ni Senator Rodante Marcoleta na hahanapan ni Senator Panfilo Lacson ng butas ang magiging testigo na ihaharap ni Marcoleta. So naisip na niya yan bago pa makagawa ng aksyon itong si Lacson, alam na niya yung galawan, no? So alam niya na gagawa at gagawa ng paraan si Ping Lacson to discredit the witnesses na ihaharap nito sa Senado. Notary public o notarized affidavit sa totoo lang mga kaibigan ay hindi naman talaga required
o hindi po compulsory kapag ang resource person o yung witness ay humarap mismo ng personal, no? Para magsalita, para ikwento yung kanyang karanasan. Okay? So hindi po required yung notarized sa affidavit kung yung tao mismo ay nandoon sa chamber at nagpapahayag ng kanyang experience. So kung mapapansin ninyo ay nag-take naman ng oath si Master Sergeant Orly Gutesa bago niya binasa yung kanyang salaysay. So ibig sabihin, baliwala ang notary public sa puntong ito kasi nga, ulitin ko, personal na nag-appear at pumunta sa Senado si Master Sergeant Gutesa. Bukod doon, mga kaibigan, yung nakasulat doon sa affidavit na kanyang sinulat ay pareho din naman sa kanyang ipinahayag. Pati doon sa kanyang mga sagot na mga kumbaga sa mga tanong na ibinigay sa kanya o ipinukol sa kanya, consistent naman sa kanyang mga pagsasalaysay, sa kanyang pagkukwento, itong si Orly Gutesa. So, walang dagdag bawas. Ibig sabihin, walang mali. Walang irregularidad. So, dahil nga walang napansin, itong si Senator Ping Lacson, mega announce itong abogado, hindi pala ito abogado, mega announce itong si Ping Lacson, no, na sabi niya posible daw na makasuhan si Master Sergeant Gutesa dahil itinanggi ni Attorney Petchi Rose, no, na siya yung nagnotaryo sa affidavit ni Gutesa. So ibig sabihin, sinasabi ni Attorney Petchi Rose, hindi ako yung nagnotary diyan, wala akong kinalaman diyan, hindi ko alam yan. So siyempre, ang gustong palabasin dito ni Panfilo Lacson, pineke yung affidavit. Okay? So, hindi naman po pineke kasi kung pineke, magkaiba sana yung kanyang salaysay, magkaiba rin yung kanyang mga sagot doon sa mga tanong ng mga senador. So, in this case, parehong-pareho. Wala pong binago, walang dinagdag. So, kung ano yung nakasalaysay doon sa affidavit na yun, parehong-pareho. So, di ba? So, paano mo masasabi na pineke ni Orly Gutesa yung kanyang affidavit? 'Di ba? Wala. So, nakakatawa, 'di ba? Anong kinalaman ni Orly Gutesa doon sa affidavit, no? Hindi naman nga required yung notarized sa affidavit kung personal na humarap sa Senado. Okay? So, ito pa yung pangalawang pasabog, mga kaibigan. Panoorin natin. Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Doon sa right side po, ayan po yung ninotaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, yung kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? So, itong pangalawang punto ni Senator Rodante Marcoleta, kung inyong naintindihan at iintindihing maigi, mga kaibigan, dalawang magkaibang dokumento yung ipinakita dito ni Senator Rodante Marcoleta. Yung isang dokumento ay yun yung dokumento na binasa ni Master Sergeant Gutesa. And then yung isa naman ay sa ibang dokumento.
So pinagkumpara niya dito yung detalye ng pagiging abogada ni Attorney Petchy Rose, yung MTCL, okay, yung number ng abogado, yung kumbaga roster ng abogado, number ng abogado, yung detalye ng abogado nandoon. Ayan yung mga PTR na binanggit ni Senator Marcoleta. So parehong pareho, yung signature lang yung naiba, pero yung detalye ng pagiging abogada ni Attorney Petchy Rose ay pareho. Okay? Bukod dyan, mayroon din po tinatawag na sa affidavit po kasi mayroong document number, page number, book number, series of 2025, ganyan. So kung hindi si Attorney Petchy Rose ang pumirma doon sa affidavit ni Gutesa, gaya po ng kanyang claim na wala siyang kinalaman, yun ay problema na ni Attorney Petchy Rose. Kailangan niyang patunayan sa korte na hindi talaga siya yung pumirma doon at hindi niya alam yung affidavit na yon. Okay? The burden of proof lies doon sa nag-aakusa. So sino ba yung nag-aakusa rito? Ang nag-aakusa rito ay si Attorney Petchy Rose. Kasi nga sabi niya, wala akong alam dyan, hindi ko alam yan, malay ko dyan, hindi ako ang nagnotaryo niyan. So, ang burden of proof ay na kay Attorney Petchy Rose G. Espera. Okay, ito po yung pangatlo. Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnunotaryo, hindi nyo po makikita roon ang abogado. Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli niya sa iyo, pagkatapos niyong magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya. Sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, pwede po nating ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo. Notary Public 24/7. Ibig niyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron isang tao dyan na pumipirma. At ginagaya na lamang nung kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi. Kalakaran. Kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Ayan, so ito yung pangatlo, mga kaibigan. Ito po, no? Ito po, intindihin ninyo maigi. Kung kayo po ay pupunta sa isang notary public at ipapanotarize ninyo yung inyong mga dokumento, pupunta kayo sa opisina ng notary public nang wala pang pirma ninyo yung affidavit. Ibig sabihin, hindi dapat ninyo pipirmahan muna yung affidavit. Okay? Yan yung totoong procedure. Okay? So, ang mangyayari ganito. Babasahin, titignan nung abogada o abogado yung affidavit na daladala ng kliyente. Pagkatapos, tatanungin ng abogada ng notary public na ikaw ba yung sumulat nito? Okay? Ikaw ba yung nagsaad ng mga kwento dito? Sulat mo ba ito? Paliwanag mo ba ito? Personal experience mo ba ito? Wala bang nanakot sa'yo tungkol dito? Ganyan, wala bang nagdikta sa'yo ng sasabihin mo dito sa affidavit na to? So, kapag sinagot po ng kliyente, wala po, ako po yan, lahat yan ay aking karanasan and experience. Ngayon, ang sasabihin ng abogada o abogado, sige, pirmahan mo. Okay? Pag pinirmahan na po ng kliyente yung affidavit na dala niya,
doon na po tatatakan ng abogado o abogada yung dokumento. So yung andun na yung detalye ng abogada. At syempre andun na po yung book number, page number, document number. Ayan, nandun na po yun. Tatatakan niya. So in short, ang ibig sabihin ng notary public, mga kaibigan, ay i-authenticate, no? I-authenticate na yung affidavit ay galing mismo sa tao kung saan ay siya mismo ang mayroong personal experience o karanasan doon sa kwento na nakapaloob doon sa affidavit. 'Di ba? So yun po ang ibig sabihin. Ngayon po, meron ditong natuklasan na norms kung tawagin o kalakaran na sinabi nga po ni Senator Marcoleta, kalakaran na po na kapag meron dokumento tayo na ipapanotary, minsan pupunta lang tayo sa Divisoria, sa Recto, sa iba't ibang mga opisina ng gobyerno, halimbawa Department of Labor, etc. etc. Sa harapan kasi noon may mga notary public. Pero kung pupunta tayo, kung magpapanotary public tayo, wala naman doong abogadong nakaharap. Which is bawal po talaga. Ang totoo, gaya nga po ng nasabi at naipaliwanag ko na, kapag magpapanotary tayo, dapat sa mismong abogado tayo haharap. No? Sa abogado mismo tayo haharap at pipirma. So, ibig sabihin, illegal yung ginagawa ng halos lahat, 95% siguro ng mga abogado, 95% ng mga notary public, no, lawyers, ay mali po yung kanilang ginagawa. They are designating the authority given to them by the court. No, ibig sabihin, yung authority, yung karapatan, yung kakayahang magnotary ng mga dokumento ay ipinagkakaloob lamang ng korte sa mga legitimate lawyers, legitimate notary public, no? At hindi po sa kanilang mga sekretary o kakilala. Meron po tayong legal maxim na tinatawag na kung saan ay maaaring gamitin laban kay Attorney Petcheros G. Espera, maaari pa siyang makasuhan dito, o kaya nga sabi ni Attorney Rodante Marcoleta, maaari pong ma-disbar si Attorney Petcheros G. Espera. Bakit? There is a Latin maxim na ang tinatawag po nating potesta delegata, non-delegare potest. Ibig sabihin, the trust that we repose to a person cannot be reposed to another. Ibig sabihin, the trust that we repose to Attorney Petcheros G. Espera, she cannot delegate this trust to other. So, ibig sabihin, nagtiwala tayo kay Petcheros G. Espera, kaya tayo lumapit sa kanyang opisina at nagpanotary. Pero hindi ibig sabihin na pinagkatiwalaan natin si Attorney Petcheros ay pinagkakatiwalaan na natin yung kanyang sekretarya. Okay? So, yun lamang. Kung nagustuhan ninyo ang aking paliwanag at ang video na ito, mga kaibigan, huwag kalilimutang mag-subscribe and share this video. And most importantly, no, please share your thoughts, your opinion, at kung ano po yung ibabahagi ninyo sa video na ito. Mahalaga po na tayo po ay magkaroon ng ugnayan sa pamamagitan po ng pagbibigay din po ninyo ng inyong mga opinyon o suggestion.